Magandang gabi po sa inyo, sa mga altar server, sa mga ministry altar server, or Knights of the Altar. Advice ko lang po sa inyo bilang Sacristan Mayor, trainer. Ano po ba ang ministry? Saan po tayo pumapaloob? Pumapaloob po tayo sa isang ministro o ministry ng simbahan na para magpabanal sa atin. Hospitally, no? Ang kinakalungkot ko po sa mga altar server, karamihan ang dami ko na rin pong napapansin kapag ako'y nagsisimba. Hindi na nila sinasabuhay ang pagsiserve nila. Hindi na ako nakakita ng seryosong mga nagsiserve ng mga altar server. Hindi nakapokus sa pari pag nag-homily. Ang lagi ko pong nakikita, nagtatawanan, nagkukulitan, nakatingin sa kanilang mga crush. Pagtatanungin, ano yung homily ng pare, hindi na alam. Kasi hindi nakapokus. Sayang po ang pagiging isang altar server ninyo kung di isasabuhay ang paglilingkod nyo para sa Panginoon. Tandaan nyo po, may sinumpaan po kayong tungkulin sa Panginoon nung kayo'y nanumpa, nung kayo'y naistulan, nung kayo'y na-renewal sa pagtatalaga na bilang altar server. Kailangan po sa altar server may nababago pag-uugali. Hindi po kasi nababagay, sakristan ka pero yung ugali mo ugaling askal. Sakristan ka, nagmumura ka. Sakristan ka, traitor ka. Sakristan ka, backstabber ka. Sakristan ka, sinungaling ka. Sakristan ka, sismosa ka, sismoso ka. Dapat po hindi ganon. Tapos tatanggap kayo ng banal na komunyon. Tatanggapin nyo si Jesus, pero ang dumi ng yung puso at isipan. Sakristan ka pa naman, ang pangit ng pag-uugali mo. Mali yata ang napuntahan mo. Pag ikaw naging isang leader ng ministry altar server, turuan mo muna ang iyong sarili bago mo to hawakan. Bago mo to sundan kung anong dapat mong gawin sa sarili mo. Kasi kung ikaw leader ituturo mo, makikita sa iyo ng mga batang altar server, nagmumura ka, namamahiya ka, naninira ka, na kahit walang ikakasira, makasarili ka, gusto mo ikaw lang lahat.
feel mo ikaw ang Diyos. Hindi ganyan, kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon. Alam ng Diyos ang ginagawa mo. Tingnan mo muna ang puwing mo bago ang puwing ng iba. Hindi ka karapat-dapat maglingkod sa altar kung ikaw ay nangungunang ng kabalastugan at paninira sa iyong kapwa. Be a good leader. Hindi yung leader-leaderan lang. Kapatid, turuan mo muna ang sarili mo. Kaya sa mga bawat magiging leader ng ministry altar server, nag-iisang mabuting leader, nandun yung pag-uunawa, pag-iintindi, pagmamahal, pagbibigay. Hindi yung leader na lahat gusto mo ikaw ang masunod. Leader na akala mo napaka-perfect, bulag sa kanyang mga kasalanan. Hindi natutulog ang Diyos sa mga ginagawa mo. Kahit sabihin mo walang nakaakita, may makaakita sa bawat isa sa atin. Naway maglingkod tayo ng ayon sa ating puso. Hindi nagkukunwari, naglilingkod sa Diyos. Banal pero hangal. Tamaan po, huwag magalit. Kasi po, totoo yan. Kailangan may pagbabago. Kapag ikaw ay pumasok sa isang ministry, altar server, kung ikaw ay mabuting tao, tutularan ka. Kung ikaw ay mapangit ang pamamalagad mo bilang leader, hindi ka tutularan ng isang bata. Lalayuan ka, aalisan ka. Kasi hindi ka marunong mag-handle. Kahit sa sarili mo, hindi ka rin marunong mag-handle. Hindi mo rin kayang disiplina ang sarili mo. Yun lang po, magandang gabi. Sana suriin nyo po yan at pagnilayan mga altar server, lalo na sa mga leader ng altar server. At maging mabuti po kayong ng mga bata. Halimbawa, maging mabuting halimbawa. Kasi nga po kung ano yung ginagawa ng matanda sa mali,
ay siya'y nagiging tama sa bata. Mali na yung pinapakita, nagiging tama yun sa bata. Gagayahin ng bata ang altar server. Ganon din po yan sa pagtuturo. Bilang isang guro, sa pagtuturo, uunawain mo talaga ang mga estudyante mo. Lalawakan mo ang pangunawa mo hanggat kaya mo. Iintindihin mo. Hindi mo pwede silang murahin, hindi mo sila pwedeng saktan. Yun lang po, ministry altar server. Baguhin nyo sarili nyo. Walang perfect naman sa mundo. Pero nakakatakot po kasi naglilingkod tayo nang wala sa puso. Naglilingkod kayo nang wala sa puso. Baliwala ang pag-serve nyo kay Lord. Sayang po ang dala nyong ministry altar server. God bless po.